O eto na ang dating Pangulong Duterte, ang dating Pangulong Duterte. Eto na si Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. May pahayag po ang ating Pangulo. April 11, 2025, Ferdinand Marcos Jr. ang presidente. Oh, di ba? Pero ilan ba? Yung F-16 ba kung di ako nagkakamali? Oh, meron pong parating sa Pilipinas noon, 20 ho, mga kababayan. At kapag ka na-deliver yung 20 F-16 na magagamit po na depensa ng ating bansa, mga bossing, plano pa ulit ng dating Pangulo na magkaroon ng 20 ulit. At yung pinagmamalaki nilang Trump ng mga DDS, isa siya sa nag-approve na okay na yung F-16 na eroplano ng Pilipinas at i-deliver na lang. 20 ho yun, ha? O, nakita nyo ho, mga kababayan. Pinalalakas po ang depensa ng bayang Pilipinas upang sa ganun ho, wala pong mga bansa na basta-basta na lang tayo sakupin, wala pong mga basta-bastang mga bansa na bulihin tayo, wala pong mga bansa na magtatangka na pasunodin na lang po tayo sa kanilang mga gusto kagaya ng China. No? Ngayon, ang tanong natin sa kanila, sino ngayon ang weak president? Sabi kayo nang sabi, weak president si Bongbong Marcos, mahinang presidente yang si Bongbong. Oh, ngayon hindi nyo na masabi. Bakit? Dahil yung nagpasimula, nung nagsasabi na weak ang presidente, ayun. Nasa dahig na ho, mga kababayan. No? Sinampulan na. Mahina pala, Oh, ngayon, hindi na nila masabi. Ang naratibo naman ho ng mga DDS ngayon, mga bossing, is naratibo nila, nako, yang si Bongbong Marcos, magma-martial law yan. Diktador yan. Oh. Kaso po, wala din. So, plak din ho sa sambayan ng Pilipino. Bakit? Ano sabi ng sambayan ng Pilipino? Mas okay pa yata na talagang mag-martial law. Kasi ang gugulo ninyo na kung ano-ano na ang mga pinaggagawa niya sa Pilipinas Di ho ba, mga kababayan? Oh, nang matapos na kayong mga nanggugulo sa Pilipinas. Ngayon, eto. Ang paniwala ng Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na ho sa laban kontra droga o sa giyera laban sa droga. Sa laban naman sa kontra droga, no? Sa laban naman kontra sa krimen at sa droga, wala po sa amin ang naniniwala, no? Ito po ay kumbaga nasabi niya doon sa sinasabi ng mga DDS na si PBBM daw po ay isinugod sa ospital sa Antipolo. Wala naman pong katotohanan. Tingnan nyo nga ho ang itsura ng Pangulo. Malusog at malakas ho, mga bossing. Ang tingin ko, kaya nila nasabi yon na ang Pangulo ay isinugod sa ospital. Baka sila ho mga DDS ang isinugod sa ospital. Bakit? Biruin mo, ang dami hong pumunta doon sa kanilang campaign rally na mga taga-Antipolo. Yung mga DDS siguro hinimatay. Nabanggit po niya dito, mga bossing, at ang tinutukoy niya ay yung alyansa. No? Sa laban naman kontra sa krimen at sa droga, wala po sa amin ang naniniwala na kailangan pong pumatay ng libo-libo na Pilipino para lutasin ang problema na yan. Oo nga, totoo ho. At lalo na, no? Yung mga may nadadamay ho na mga kabataan na hindi naman po o wala naman pong kinalaman sa droga. Yun ang masaklap po Dapat nung dumalawa, tumatlo, yung mga nadamay lang, stop muna sila wala, tuloy-tuloy lang. Kaya paano natin masasabi na yung laban nila na yun para sa Pilipinas o para sa mamamayang Pilipino? Kung meron pong mga buhay na nadadamay na lang ho, mga bossing, no? At wala namang kinalaman, sana huminto muna sila, hinto tayo saglit. Pag-aralan natin ito. Gawin natin ng maayos ito nang walang mga inosenteng nadadamay. Huminto muna sana sila. Wala, tuloy-tuloy lang. Ano maririnig natin? Kaya ba to? Shit happens, no? Ano yung ibang sinasabi nila? Collateral damage. Biruin mo, 3 taong gulang, tulak. Tapos yung mga DDS na sasabihin, mga adik kasi yan, mga ganyan. 3 taong gulang, 17 anyos, may exam kinabukasan at napatunayan na
wala namang ano, yung Kian De Los Santos, hindi naman talaga kasama sa droga o hindi siya yung talagang target? O, paano niyo sasabihin yun? Eh bakit pa sasabihin ng mga DDS, eh pakalat-kalat kasi, alam na may operation, saglit lang. No? Saan yan magpapakalat-kalat? Kailangan nasa loob lang ng simbahan? O laging nasa labas lang ng bahay? Eh ano yung sinasabi niyong naratibo ninyo? Na nung panahon ng dating Pangulong Duterte, eh malaya kang lumabas. Kung may mga ganitong insidente, kung may mga ganitong pangyayari, paano ka magiging malayang lumabas? Paano sasabihin nyo, eh pakalat-kalat kasi sa kalsada eh, may operation. Eh di lahat kinakabahan ng panahon na yun. Ako baka madamay ka dyan, baka maano ka. Di ho ba? At saka yung walang sapat na due process. Ako ho ay naniniwala na ang talagang nagsabi sa, kumbaga, pinagbasihan ng ICC, natuldo ka na natin itong investigasyon na to, serba na ng warrant of arrest si Duterte, eh yung pagkakasabi niya ho sa Senado, na binubuyo namin, no? Para sila ay manlaban. Oh, yung mga interview niya dati na shoot to kill. Di ba? Oh. Ang kailangan po ay dapat po tulungan po natin ang ating mga kapulisan, suportahan po natin ang ating mga local government units, no? Correct, magtulungan. Yan po ang solusyon, hindi ang karahasan na nakita natin na dapat ay wag nating uulitin at hindi naman kailangan gawin. Tingnan nyo ho, mga kababayan, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, i-type nyo sa Google nyo, no? Droga, o Englishin nyo na, drugs in Philippines 2024. Lalabas sa inyo, bulto-bulto, billion-billion. Meron pang masasama sa makikita nyo dyan na sa Davao, 44.4 million ang nasa kote. Ganyan ho. Malalaki yung mga big time, yung mga nagpapakalat, ang tinutugis ho sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero may narinig ba tayo, may mga nanlaban? Wala. Nando sa oblo, no? At linilitis. Ibinibigay yung due process. Ibinibigay yung kanilang karapatan. Pero wala ho tayong narinig, patay, ganito, ganyan. Nung panahon no ng dating Pangulo, nagkalat ho yan. Mga bossing, talagang nagkalat ho yan, mga kababayan. Mga litrato at yan nga, may mga tumatangis na mga pamilya para doon sa kanilang mahal sa buhay. Oh. Diba? Magkaibang-magkaiba. Yung dati, ang mga nakikita, eh puro yung mga maliliit nating mga kababayan, no? Tepok. Tapos yung mga sinasabi nila na kasapakat daw sa droga, yung Michael Yang, eh hanggang ngayon hindi pa din hanggang ngayon wala pa din, hindi pa din nakikita. Di ba? At nung panahon ng dating Pangulong Duterte, mga bossing, presidential advisor pa. O saan ka pa? Di ba? Pero kay Pangulong Bongbong Marcos, mga boss, bilyon-bilyon at yung malalaki talaga ng mga tulak, yung nakukulimbat o naioblo ho, mga bossing. Yan po ang kagandahan ngayon. Yung due process umiiral, no? Hindi porket na ikaw ay ganito, ganyan, wala ka ng karapatan na ipagtanggol ang iyong sarili. Yan po, mga kababayan, ang pagkakaiba ng dalawang Pangulo ng Pilipinas. Doon sa isa, eh, timbuang na lang. Dito ho, hindi. No? Ibibigay namin sa iyo ang iyong lahat ng karapatan. Mga boss, Chipamo, sir, gaya po ng sinabi ko, pag pauman ninyo po, hindi tayo nakapag-shoutout ngayong umaga, babawi ako sa inyo bukas kasi ho, Sabado, no? Eh mag-e-enjoy naman po ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.